humihingi o bumibili ng ate pong reject, ako na po mismo po ang magsasabi sa inyo, huwag nyo na pong ituloy dahil pagka po yung buto nito ang ate pong itatanim o rekta o yung seedling, bago po kayo umano niyan nasa 7 hanggang 8 taon makikita nyo po yung kanyang bunga. Tapos yan mga katribya, pataas po ng pataas po yan, tapos mahahaba po ang tinik kung direct na buto yung pong inyong itatanim o ipupunla. O di man kaya kung ito naman ay dudugtungan po ninyo ng ate pong kalamansi mga katribya, mabilis lang din po ang buhay. Hindi po siya tumatagal kagaya po noong ang dugtong natin yung kalamanda rin mga katribya. Kaya yun po ang isang purpose. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi sa anumang oras po dumating po ang ating pong vlog sa inyo pong lugar. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga katribya ay meron po tayong isang subscriber kung saan po ay bumibili po sa atin ng ating reject o tinatawag natin na hinog. At hindi ko na po natin sasabihin kung sino man po yun, pero ang focus po niya, ang layo niya, yung ating mga hinog na kalamansi, gaya po halimbawa ng ganito, ay kanya lang man pong itong bubutuhin, kakatasin, tatanggalin po yung buto. Ayan. Akala ko nga nung una, kaya po siya kumukuha po sa atin ng 5 bag, ay para po ito ay kanya pong ikalamansi juice or meron siya pagbibigyan na mga kamag-anakan o ano paman. Hindi pala. Ang kanya palang purpose, kaya pala siya ay bibili noong pong ating reject, ay para pala ito ay gawin niyang punla. Ngayon, ang masasabi po natin doon sa ating pong subscriber, hindi po itong kalamansi na ito, yung buto niya, ang ginagawa pong punla. Take note, para po doon sa ating mga ka-farmers, sa ating mga katribya, na kung saan ay gustong gumawa nung pong grafted po na kalamansi. Hindi naman po masamang gumawa nun. Pwede kayo tumesting, pwede po kayong sumampol kung inyo pong mabubuhay o mapapaganda. Pwede rin naman ninyong gawin yon. Kaya lang, yung pong ating kinukuha po na buto, ayon po doon sa ating source at sa ating supplier, yung pong kalamandarin. Yung kalamandarin, para po siyang dalanghita na maliliit. Pero halos siguro mga ganito na kalalaki yun. Mas malaki pa ng konti rito. Kaya lang super asim yon mga katribya. Kapamilya rin po niya yung ating dalanghita o dalandan. Kaya lang, kung yun po mga katribya ay magbunga, para rin po siyang dalandan na hindi po siya tumatagal o hindi tumatagal. Once a year kung siya po ay magbunga. At karamihan po ay nakukuha diyan po sa parte po ng Mindoro. Kasi sa Mindoro mga katribya, yan po yung kinukuhanan po ng mga Batanggenyo ng mga punla na kanila pong bubutuhin sa kalamansi. Yun naman po ang kanilang pipigain. Binibili po nila yon mga katribya. At ang gagawin nila, yun ang kanilang ipupunla, at pagkatapos po na kanila pong mapunla, yun naman po ang kanilang dudugtungan nung pong ating kalamansi. Yung kalamansi nito, yung pong mga bata na talagang pandugtong, yung straight. Ganun po ang ginagawa po ng ating mga ka-farmers. Kaya doon sa ating katribya na kung saan ay humihingi o bumibili ng ating pong reject, ako na po mismo po ang magsasabi sa inyo, huwag nyo na pong ituloy dahil pagka po yung buto nito ang ating pong itatanim o rekta o yung seedling, bago po kayo umano niyan nasa 7 hanggang 8 taon, makikita nyo po yung kanyang bunga. Tapos yan mga katribya, pataas po ng pataas po yan, tapos mahahaba po ang tinik kung direct na buto yung pong inyong itatanim o ipupunla.
O di man kaya, kung ito naman ay dudugtungan po ninyo ng ating pong kalamansi, mga katribya, mabilis lang din po ang buhay. Hindi po siya tumatagal kagaya po noong ang dugtong natin, yung kalamanda rin, mga katribya. Kaya yun po ang isang purpose ng ating pong ka-farmers na nagtanong, naghahanap po sa atin ng kalamansi para po kanyang bibinhiin o bubutuhin. Wag na po, dahil kung kayo po ay medyo may edad na, baka hindi nyo pa makita po yung kalamansi natin, mga katribya po, na nagbubunga, kasi 8 years gaano katagal yon. Bilhin na lang po kayo ng grafted na kalamansi. Yung grafted, pagka po malaki po ang punla, mabilis po yung pag-anihan. 1 taon lang pong mahigit, ano po, pagka yun ay XL, makakakita na po kayo ng bunga, kaka-harvest na, at kahit po yung punla may bunga na rin. Kaya lang hindi pa po natin siya po pwedeng pamungahin kung siya ay bata pa, kagaya ng pagpapabunga doon sa maedad na kalamansi. Kaya yun po ang ating pong ipinapayo sa ating pong mga subscriber na gustong sumabak po sa pagkakalamansi. Ang mas magandang itanim po natin yung pong malaki na. Pagka po malaki na po kasi ang kalamansi, madali na po siyang alagaan, madali na po siyang i-herbicide. Hindi ka na po yung mga ngamba na tatamaan po yung kanyang mga dahon. Yan. Kaya kung sa reject, kahit po ibigay ko po sa inyo yung ating reject, wala naman pong problema basta't po kayo lang po yung pipitas. Lahat ng kaya mong pitasin na reject, kung gusto mong iuwi, iuwi mo sa inyo. Gusto mo panalubong po ninyo. Wala pong problema, mga katribya. Pero po yung inyo pong ipupunla, tapos gagawin po ninyong tanim na kalamansi, ako na po yung nagsasabi, wag na, dahil matagal po yon. Akala ko po kasi nung una kanya pong kakalamansi juice, o baka kako yun ng kanyang business, yung pong reject, kaya siya umu-order ng 5 bag. Pero noong sabihin niya na kanya po palang ipupunla at itatanim, as in kalamansi talaga na farming, hindi na po, wag na. Kaya doon po sa ating ka-farmers na nagtanong, kung gusto po natin ng kalamansi, punta lang po kayo dito. Hanggat gusto ninyong mamitas, hanggang kaya nyong pumitas ng ating reject, wala pong problema. Dahil lang ating reject, ito'y bunga pa ng October. O yun po ay talagang bagsak po ang presyo, di na po natin ito pinapitas para hindi po makuha ang pambuwan ng November. Kasi natin November, yan po ay tumitinag-tinag na ang kalamansi. Kaya lang ngayon medyo napako po sa 7 ang kalamansi, sa 650. Kaya medyo mababa po ngayon ang presyo ng kalamansi. Pag naubos na siguro uli yung pong bulto, makasakali, ganoon naman po kasi ang mga magkakalamansi, hindi po nawawalan ng pag-asa na tataas ang presyo. Sa bagay, yung mga nakakaraan, umabot pa ng mahigit 2,000, 2,500, 2,600 ang red bag ng kalamansi. Kaya talaga, titiisin mo lang talaga, mga katribya po, yung ating hinog. Gaya nito, marami na tayo talagang hinog na iniwan ng ating mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw magaling pang mamili, ayaw pa ng mga hinog. Alam niya kasi problema pa siya ng kanya buyer na bibili, kaya berde pinipili. At least medyo naghihirap siya ng kapipili ng berde. Yan. Yung ating kalamansi, mga ka-farmers, ay marami na rin po yung ating reject. Taba naman po yan sa atin naman pong
kalamansian. Kaya di naman po tayo nanghihinayang na yan po ay malaglag sa puno, dahil para po sa kanya naman yan. At least nalibre po tayo ng ating isang pagpapataba sa ating kalamansi. Mahal din naman po kasi yun pong ating nagiging budget po sa ating pataba, mga katribya. Maabot po ng 20,000 doon po sa ating dalawang lugar. Minsan maabot pa ng 25,000. Depende po yan doon sa ating ilalagay pa. Ito yung ating pang January. Bukod doon sa ating pang January malabas po yung iba natin mga pambulaklak. Kaya lang di naman siya ganun karami dahil marami pa siyang bunga. Kaya napitas na po yung ating maraming bunga. Tsaka po tayo ngayon magpapabulaklak ng panibago. Ito, pang-Pebrero na po yan. Yan. Sa December natin, ayun, bulaklak ng December, aabutin na po yan ng Marso. Ang ani ay March. Kaya yung labas na bulaklak po ngayon na November, yan, para naman yan sa ating pang-Pebrero. Kung ito ay ating i-spray na alagaan. Kasi ngayon mga katribya, alagaan na ng kalamansi dahil marami na rin pong mga manunusok, marami na rin pong mga putakte na sumisira po ng ating mga bulaklak. Kaya naman ay kailangan po natin ng budget po uli sa ating pagkakalamansi o pag-aalaga. Ito, napitas na po natin ito yung tira ng ating pong mga magnanakaw. Yung kapitbahay natin, hindi pa siya nagpapapitas. Pinalalaki-laki niya ng konti yung kanyang kalamansi. Siguro bababaan pa doon sa presyo. Ito, madalas mamitas. Lumaki lang ng konti kalamansi ay mapipitas na. Kaya nga wala kang makitang hinog sa ilalim ng kanyang kalamansian. Yan, madalas na ginagamit ito mga synthetic. Kaya tingnan nyo po yung lupa niya, halos wala po yung tayo ng bulate. Ganon din itong kabila, halos po mga synthetic ang mga gamit nila. Kaya ang lupa matitigas. Kaya mahilig sila sa mga synthetic. Pero tayo, mula ng ating makasubok ng ating organic fertilizer, yun na po yung ating ginagamit. Halos ilang lagay na tayo, 3. Halos isang taon na gamit natin yung ating organic. Kaya tingnan nyo po, kahit na po marami po siyang hinog, hindi po nag-inda yung pong ating kalamansi, kundi bagos nanatili pa rin po yung kanyang pagkaberde, tapos yung laki ng kanyang bunga. Hindi po siya yung nangangarilang o yung natutuyo, marami ang sanga. Pero pagka po yung mga synthetic na ginagamit, kabata pa lang ng kalamansi ay dumidilaw na yung kanyang kalamansi, kalalo na pagka maraming bunga at nagdilawan. Ito, yan mga gumamit ng organic, yung gaya kay tatay. Tingnan nyo naman po yung tayo ng bulate, gaano karami yan. Kasi yung microorganism, yung probiotics mga katribya, ay nandiyan na po yan sa ilalim. Ayan o. Kaya hindi ka magiging mamomroblema mga katribya sa kalamansi mo, dahil yan, malusog siya, maganda magbunga, malalaki. Kahit man po yung buyer gustong gusto niya, dahil iba ang laki niya kumpara mo doon sa mga laki doon sa synthetic na pataba. Yan lang, sa Visayas, sa parte po ng Mindanao, wala pa po tayong distributor po dyan, kaya mahirap po magdala. Ang tangi lang po dito sa atin, sa parte po ng Luzon, saka dyan po sa parte po ng Quezon Province, meron po tayo dyan na distributor na
ang nasasakop niya yung Kabikulan. Ito, nakagamit din po ito yung ating kapitbahay ng organic fertilizer. Kaya tingnan nyo naman ho, ang ganda ng kanyang kalamansi. Tapos lumaki rin ng bunga. First time din ito na nakagamit. Dati-rate konti lang din po yung kanyang napipitas. Tapos yung kanyang kalamansi ay hindi po maganda. Maganda pa itong matanda ni tatay na 15 taon. Ito sentensyado na ito talaga sa kawan na para kahuyin. Kaya lang kung kasi po siya mga katribya ay nalagyan ng pataba, nagbunga uli ng marami, gumanda pa itsura mga katribya. Compare naman po natin doon sa lagi pong gumagamit ng mga pataba po natin dati. Kasi ako po dati nakasanayan ko rin yan noon. Ito, miya po ito, buwan-buwan naglalagay ito ng pataba. Tignan nyo naman po yung lupa nya, tumitigas na. Marami po nasasangang tuyo. Tapos yan yung iba po yung itsura nya. Yun, i-share ko lang po sa inyo mga katribya po yung ating pataba na ginamit. Patang na tayo doon. Okay, ayos. Kukuha na lang tayo uli kapag po tayo nakapitas uli ng kalamansi, para naman pang-alaga natin sa pang Pebrero, tsaka po ng pati pang Marso. Kaya yun, share lang po natin sa ating pong ka-farmers na magbibinhi pa ng punla. Wag na, pagka po bubutuhin po ninyo, kawawa naman at matagal po kayo maghihintay, saka marami pong mga tinik. Ano, okay ka na? Subo ka na. Ipunin mo ka may kanin mo. Ipunin mo. Para matuto ka na, malaki ka na grade 1 ka na Kumain ka na unyo dyan. Kumain na kami lahat. Okay, mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Tara na po tayo bukas. Bye bye.